Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Good morning po sa bawat isa na gising na sa mga oras na to. So muli po ay tayo yung magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto ngayong araw ng Miyerkules, June 5. So good morning po sa lahat. Ito po ang programang Biyaya sa Pagkaaga. Dito lamang po sa DWLB BBS FM 91.9. Ako nga po pala si John Mark Ranzas ng Youth with a Mission and Naga Grace Presbyterian Church. So isang mapagpalang umaga po sa ating mga kapamilya na nasaan man po sila naroon na nakikinig at makikinig pa or manunood sa mga nakatuon sa kanilang mga FB Live and sa mga nakakaabot na kasi kahit saan dahil sa ating social media. So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa ng ating mga kapamilya. Saan mo po kayo naroon, patuloy kayong ingatan ng ating Panginoon. So good morning po mga kamanggagawa ko sa Amni. Morning po sa lahat ng ating mga kapastoran. Nawa po muli ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. And good morning po sa bawat na tagapakinig natin, na masugid na tagapakinig every morning. So isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. And good morning po sa mga kaklase ko dito sa Naga City ng Crossing Culture International sa pangunguna po ni Pastor Steve. So good morning po. Nawa ay patuloy lang tayo sa ating mga pinag-aaralan. And good morning kay Sir Stephen sa ating technical side. Maaga din nagising para lang tayo ay samahan para po sa programa natin. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ay nasa mabuting kalalagayan tayo sa umaga ito at binabati ko lahat ng may kaarawan sa araw na ito. So, good morning. Tayo po yung manalangin para po sa ating pagpapatuloy sa umaga ito. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, dakila ka, Panginoon. Salamat po sa umaga ito. Muli, ikaw ang aming maparangalan. Dakilain ang iyong pangalan. Patuloy kang malulhati, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong pong muling ito na gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong pukala, ng iyong salita. Patuloy po, O Diyos, ikakatiwala ko sa inyo ang lahat ng nakakapakinig ng tinig na ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So muli po, isang mapagpalang umaga sa buong Camarines Sur, Naga City at Bicolandia. So nawa po ay nasa mabuti po kayong kalalagayan sa umaga ito dahil dito po sa Naga City ay medyo maulan ngayong umaga. So sige po, tayo po yung katuloy. Ang ating pag-uusapan po natin about perseverance. Anong Tagalog ng perseverance? Pagtiyatsaga, or sabi nga po, or yung testing of faith. Ang pagtiyatsaga natin, or perseverance and the testing of our faith. Itong sinasabing perseverance? Bagamat ng iba po ay alam naman na. Pag sinabing perseverance, sabi nga pagtiyatsaga, pagtitiis, or pag-i-endure ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Pero ito pong sabi sa dictionary or sa Google, sabi po dito, continue effort to do or achieve something despite difficulties. So again, pagpapatuloy ng mga ginagawa kahit sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay. Failure or opposition, the action or condition or an instance of persevering. So ito yung pag-uusapan po natin na pagpapatuloy sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay, especially na sa mga kapwa ko mananampalataya, sa mga kapwa ko mga Kristiyano, na sabi ay may mga kinakaharap na mga sitwasyon sa buhay. Kanya-kanya po tayong sitwasyon sa ating araw-araw na pamumuhay. So ito po yung pag-uusapan natin. And of course may mga other terms, sabi nga po kanina yung pagtitiis, isa sa mga, o pagtsatsaga, pwedeng maging yun po yung isang mga word ng
perseverance, or endurance, persistence, and even yung patience. Po, mga word na synonym ng pagtsatsaga or perseverance, and of course determination, tenacity, and even yung diligence. Yun po yung mga pwedeng kahalintulad. So, yun po yung pag-usapan natin. And of course, ano ba yung sinasabi ng Biblia? Dito po natin kukunin yung pag-usapan natin. Ano ba yung sinasabi ng Biblia na about sa perseverance natin or the testing of our faith. So, all throughout po sa Bagong Tipan or sa New Testament, tayo pong mga mananampalataya, tayo po ay, sabi nga, ay inuudyukan or ini-urge tayo ng salita ng Diyos na talagang tingnan or itingnan po natin yung mga problema natin or mga trials natin or troubles sa ating buhay sa, sabi nga, is heavenly perspective. Tingnan daw po natin sa ano yung sinasabi ng Bible, ano yung sinasabi ng Diyos sa problema natin. Sa heavenly perspective. Ano ba yung pwede natin na anuhon sa ating problema pag tiningnan po natin ang ating problema. So, heavenly perspective dapat. Hindi yung kung ano yung problema natin, lalo tayong mahihirapan. Kung tingnan natin, ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa problema ko. Sabi po sa ating pag-usapan sa Santiago or James. Sabi po ng James Tagalog po. Babasahin ko po sa Tagalog. Sa Santiago chapter 1 verses 2 to 4. Ang sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. And verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, ang ganda po ng salita ng ating pag-usapan sa mga ito sa aklat ng Santiago. Sabi po, magalak po daw tayo kahit dumadanas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, malamang sa lamang may mga kapatid tayo na nakikinig sa mga umagang ito na pag sinabing pagsubok, talagang mahirap. Sabi ko nga po kanina, may kanya-kanya tayong struggle sa buhay. May kanya-kanya tayong problema sa buhay. Pero ano po yung sinasabi ng Biblia? Ito po yung perspective ng sabing heavenly perspective. Na dapat tingnan natin na kahit may problema daw tayo, magalak pa rin tayo. Kahit may pagsubok daw po tayo, magalak pa rin tayo. Ano po yung sinasabi doon? Sabi nga, kahit iba't ibang uri ng pagsubok, dapat pala tayo, especially tayo mga mananampalataya, tayong naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yung problema, pinagkakaloob natin sa Panginoon. Yung pagsubok natin ay pinagkakaloob lang natin sa Panginoon. At ay nga, magalak ka dahil may pagsubok ka para maipakita po muli yung kaluluhatian ng Diyos sa buhay natin. So again, magalak tayo pag may problema tayo para maipakita ang kaluluhatian ng Diyos sa buhay natin. And sa verse 3, sabi nga, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. So the testing of our faith. Dapat na yung pananampalataya natin nagiging mas matatag. Sa kapwa kong mga mananampalataya, mas nagiging matatag yung ating pananampalataya dahil sa pagsubok natin, especially pag tiningnan po natin yung pagsubok po natin na sabi nga, ang Diyos ang kasama natin. Ano man yung pagsubok po natin sa araw-araw. Again, iba-iba po tayong pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba yung nangyayari sa ating mga kapaligiran, yung personal natin, sa pamilya natin, and even sa mga kanya-kanyang simbahan po natin. Iba-iba yung nangyayari. Pero ano pong sabi dito? Na nagiging mas matatag ang ating pananampalataya dahil sa mga pagsubok na nangyayari sa atin or sa hinaharap natin mga pagsubok. And dapat tayo laging magpakatatag. Magpakatibay. Upang maging mas ganap tayo at walang, sabi nga po,
walang pagkukulang. So, ang aklat po ng Santiago or ng James ay sabi nga is we consider po natin yung problema natin, sabi nga, an opportunity for great joy. Po, so nakaka-amaze po ang salita ng Panginoon pag binasa po natin na kahit may problema na yung mga sabi nga mga karakter sa Biblia, po, kahit may mga suffering sila, kahit may mga kinakaharap na mga pagsubok, especially nung mga unang panahon, mga unang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, po, mas malala yung kanilang mga nangyayari sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Pero ano pong sinasabi sa Santiago? An opportunity for great joy. Po, ito po daw ay oportunidad para makita talaga yung talagang tunay na kagalakan sa puso, sa buhay natin. Especially para makita ang kalulhatian ng Diyos sa buhay natin. So sabi po dito, because they produce in us yung character quality. Yung quality ng pagiging Kristiyano natin. Na sabi nga ay sabi nga po sa last na sa verse 4, tayo po ay maging ganap at walang pagkukulang. Yung magiging katapusan, tayo po ay magiging ganap, tayo po ay walang pagkukulang dahil ang Diyos sa buhay natin ay araw-araw ay sapat. Po. So may mga po tayo dito, sabi nga mga parallel na pwedeng kunan din ng mga verses, even po sa Romans chapter 5 verse 3, sa 1 Peter kay Apostle Peter sa 1 Peter chapter 4 verse 13, and even sa Hebrews 10 verse 36. Ito pong sabi sa Romans chapter 5 verse kay Apostle, sabi po dito, we can rejoice too when we run into trouble or problems and trials, for we know that they help us develop endurance. So dapat tayo ay magalak. Pag mayroon daw tayong problema, tayo ay magalak kung tayo ay may mga trials sa buhay, kasi natutulungan po tayo na ma-develop yung pagkakaroon natin ng endurance or pag-persevere natin sa ating buhay. Especially, sabi ko nga po kanina, yung kalulhatian ng Diyos ang makikita sa buhay natin. Pag may problema po tayo, ipagkatiwala po natin sa ating Panginoong Diyos ang problema po natin. And even na 1 Peter kay Apostle Peter, sabi, instead be very glad, for these trials make you partners with Christ in His suffering, so that you will have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to all the world. Pag nakita na nga yung kalwatian ng Panginoon sa buong, sabi nga to all the world, sa buong mundo, ang sabi po niya, be very glad, for these trials make you partners with Christ. Sa suffering na to. Pag tayo po ay may Kristo sa buhay, nagiging partner po tayo sa suffering ng yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Again, hindi natin makukumpara yung ginawa ng mga unang mananampalataya na nangyari sa kanila sa panahon natin ngayon. Pero alam kong mayroon po pa rin ngayon mga persecution na nangyayari sa mga kapwa kung mananampalataya. May mga nangyayaring mga nag-oppose sa paniniwala natin, pananampalataya po natin. Pero anong sabi po ng Biblia? Sabi po sa 1 Peter, instead be very glad, tayo po ay magalak. Nagiging partner tayo, nagiging kasama natin, nagiging kasama tayo sa suffering ng Panginoon. And of course, sabi po dito, so that you will have the wonderful joy of seeing yung wonderful joy of seeing His glory when it is revealed, ating Panginoon. And sa Hebrews 10:36, for you need endurance, so that after you have done God's will, you will receive what was promised. So dapat kailangan po natin mag-persevere, kailangan po natin ng pagtiyagaan yung mga nangyayari sa atin.
kung ano man yung mga pagsubok po natin sa ating mga kapatid na mga gising na sa mga oras na to na nakikinig at makakapanood pa, makikinig pa. Ano po? So whatever your problem sa mga panahon ngayon, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang mga problemang ito. Ano po? And sabi nga po dito, for you need endurance. Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 36, kailangan natin pagtiyagaan yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. So after that, pag nagawa po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin, matatanggap daw po natin yung kanyang pangako. Ano po? Yung pangako na mayroong sabi nga, yung buhay natin, mararanasan natin, may experience po natin ang kalulatian din ng Diyos sa buhay natin. Ano po? So, ito pong James chapter 1 verse 2 to 4. Ito po yung sabi nga, testing ng ating pananampalataya, testing of our faith. So, wag po tayong sumuko sa mga kapwa ko mananampalataya. Sabi nga, pagsubok lang yan. Ano po, mayroon tayong Diyos na kumikilos at kikilos sa buhay natin. Wag po tayong mag-alala. Ano po? So bagamat sabi nga yung pag-alala nandiyan talaga yan. Ano po? Pero ipagkatiwala po natin ang problema natin, ang sitwasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. At again, ano po ang sabi ng ating binasang kanina? Magalak daw po tayo. Ano po? Magalak tayo kapag tayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ano po? Para makita ang kalulhatian ng Diyos sa buhay natin. Ano po ba yung pagsubok natin sa buhay? Ano po? Yung pagsubok po ba natin sa buhay sa panahon natin ngayon ay mas lalong nagpapatibay sa ating pananampalataya? O baka yung pagsubok na binigay sa atin ay humihina talaga para tayo ay pabagsakin? Ano po? Sa umaga ito, I just want to encourage yung lahat ng nakakapakinig at nakakapanood. Yung problema natin, yung trials natin, yung pagsubok natin, ipagkatiwala po natin sa ating Panginoong Diyos. At papalitan yung problema natin ng kagalakan. Ano po? Papalitan niya ng sabi nga yung peace sa ating puso, peace sa ating isipan. Again, magalak tayo. Tayo ay may dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ano po? And even nagiging mas matatag tayo sa ating pananampalataya. Ano po? Ito pong sabi po nga ng 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7, so be truly glad, there is wonderful joy ahead. Mayroon po tayong inaasam, yung hope po natin na makakamtan. Even though you must endure many trials for a little while, these trials will show that your faith is genuine. Ano po, pagtotoo yung ating pananampalataya sa Diyos. Ano po, sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 6, so be truly glad, there is wonderful joy ahead. Mayroon po tayong ma-experience na mas maganda sa ating hinaharap, yung pag-asa po natin. Ano po, sabi nga, even though kahit po tayo ay nagraranas ng mga kapighatian, ano po niya, these trials will show that your faith is genuine. Dapat authentic yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So kagaya din po ng isang yung gold, yun po yung gold pag rini-refine, dumaranas, sa apoy para lumabas yung tunay niyang kinang. Ganun din po ang buhay natin. Sa pagsubok po, parang inaano po tayo sa apoy minsan. Pinaparanas tayo ng mga pagsubok. Pero pag nalampasan po natin yung mga pagsubok natin sa pamamagitan din po ng Panginoong Diyos sa buhay natin, makikita yung kaluluhatian ng Diyos sa buhay po natin. Makikita po yung kapayapaan sa buhay natin. Makikita yung tunay na pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. So I just want na remind po tayo or encourage po tayo, remain strong
kahit anong pagsubok po mayroon tayo sa panahon natin ngayon. Ano po, sa kapwa ko mananampalataya, magpakatatag po tayo. Ano po, magpakatatag po tayo na anuman pagsubok po natin sa panahon natin ngayon. Po, sabi nga, it will bring you much praise and glory and honor on the day Jesus Christ is revealed to the whole world. Ano po, pag ang Diyos po mismo, ano po, ang Panginoong Jesucristo ay nahayag na pagdating ng panahon, makaka-receive po tayo ng pangako. Ano po tayo ng pangako ng kaluwalhatian din ng Panginoon. Po. So, I just want to encourage po sa lahat ng ating tagapakinig po muli, whatever you are facing right now, mas may malaking Diyos na nakatingin po sa atin. Ano po yung problema mo? Palagay mong malaki na, pero may Diyos po na nakatingin sa atin na mas malaki pa kaysa sa problema natin. At again, pag nalampasan po natin yung pagsubok na yan na binigay sa atin, kagaya din po ulit ng isang gold pinadaan sa apoy para makita yung tunay na kinang. Ganun din po, rinirefine lang tayo para yung makita yung tunay na pananampalataya natin sa ating Diyos. Sana po ito po yung araw na pag narinig po natin ang mga salitang ito, patuloy po natin ipagkatiwala ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Siya po yung may akda ng lahat. Ano man yung nangyayari sa atin, sabi nga, magalak ka dahil ikaw ay may pagsubok para mapakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Ito po yung mga bagay na dapat po natin malaman kahit may pagsubok daw tayo. Ano man nangyayari sa atin. I just want to encourage us sa mga kapwa ko mananampalataya. Magpatuloy po tayo, magpakatatag po tayo. Yung pananampalataya po natin ay patuloy po natin. Sabi nga po kanina, patibayin pa para kung anumang klaseng pagsubok mayroon tayo. Pero sabi nga po dito, yung perseverance na binabanggit po natin, hindi po nakadepende din sa sarili nating kakayanan. Sa kapwa ko mananampalataya, hindi rin po nakadepende sa ating sariling kakayanan, kundi sabi nga, as tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon pong Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu, ang hayaan po natin na kumilos sa atin. Para po tayo ay pagkalooban din ng kapangyarihan, ng kalakasan, para mag-persevere sa buhay. Wag po natin na sariling effort natin, malalampasan ko to. Kundi, lalo po natin na i-desire sa buhay natin yung banal na Espiritu na tulungan tayo para pagkatiwalaan tayo ng lakas, pagkatiwalaan tayo ng sapat na kakayanan para po mag-persevere sa buhay natin sa mga pagsubok na mayroon tayo. Ito po yung mga bagay na dapat po natin maalala. Hindi sa sarili nating kalakasan, kaya natin kayang malampasan yung mga bagay-bagay, kundi dahil din sa banal na Espiritu na naniniyahan sa ating buhay, kaya kaya natin malampasan ang pagsubok na mayroon tayo. So again, sa lahat po na nakakapakinig sa mga oras na to, ano man po yung pagsubok po natin, ano man yung pinagdadaanan natin, personal, sa pamilya, sa simbahan natin, sa community natin, mas malaking Diyos na nakakikita, nakakaalam ng sitwasyon mo sa buhay. Ipagkatiwala natin ang ating mga pagsubok, ang ating dinaranas sa ating Diyos. And again, gusto ko lang pong basahin po ulit ang James 1 verse 2 to 4. Sabi nga po dito sa Tagalog, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok, at dapat kayong magpakatatag
hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yun po ang pangungusap sa atin sa umagang ito. Magkatatag po tayo. Mag-alak po tayo. Ano man dinaranas natin, ba't ibang uri ng pagsubok. Ano po, dahil ang pagsubok daw pong ito ang nagiging mas matatag para sa ating pananampalataya. Nagpapatibay sa ating pananampalataya dahil din sa pagsubok na to. And magpakatatag tayo hanggang wakas upang tayo po ay maging ganap at walang pagkukulang. So, I just want to encourage us sa umagang ito. Ano po, ang problema natin, nandyan yan, pero ang Diyos natin ay kumikilos sa ating buhay. Ano po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Patuloy ko pong tinataas sa panalangin, Panginoon God, ng aking mga kapatid, Panginoon God. May mga pagsubok man sa dinaranas sa mga panahong ito. Patuloy mo po silang samahan. Patuloy po, O Diyos, na kumanang yung banal na presensya, Panginoon God. Ikaw ang Diyos na may akda ng lahat. Ikaw ang Diyos na may patuloy na kumikilos. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo sa mga ito na nagiging mas matatag, mas matibay ang aming pananampalataya dahil sa pagsubok na mayroon kami. Panginoon, salamat po sa mga ito. Patuloy kang mangusap, Panginoon God, sa bawat isang nakapakinig, Panginoon God, sa bawat manunood, Panginoon. Lord, I pray and ask God for your presence be upon them, Panginoon God. Salamat po, Panginoon, dakila ka at mabuti. Patuloy, Panginoon God, ikaw malulhati sa buhay ng bawat isa. Patuloy po, O Diyos, na pakaingatan, Panginoon, ang bawat isa sa buong maghapong ito, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ang Diyos namin. Ikaw ay buhay, kumikilos. At ikaw, Panginoon God, ang patuloy naming kalakasan, Panginoon God. Salamat po muli sa iyong salita na naging kalakasan ng aming espiritual na buhay, Panginoon. Patuloy po, Panginoon God, na mangusap ka, Panginoon God. Salamat din po, O Diyos, sa patuloy mong paggamit sa radio program na to, sa radio station na to, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng pagpapalang espiritual, Panginoon. Patuloy mo pong gamitin, Panginoon God, ang lahat ng umuupo dito para magpahain ng iyong salita. Patuloy lamang lukuban ng iyong banal na presensya, Panginoon. Ikaw ang parangalan sa araw-araw, Panginoon God, sa lahat ng ginagamit mong, Panginoon, yung mga lingkod. Patuloy ko rin pong dinataas sa panalangin, ang mga kamanggawa, Panginoon God, na may mga naranasan, Panginoon, na mga pagsubok, Panginoon God, o mga pagsubok sa mga pisikal na pangangatawan. Lord, I pray in the name of Son Jesus Christ. Tuloy, Panginoon God, na hipuin, Panginoon, ang mga parte ng katawan, may mga karamdaman. Salamat po, O Diyos, sa kagalingan na yung pinagkaloob sa umagang ito sa bawat isa, Panginoon God. Lord, I pray, patuloy po, Panginoon, Lord, na samahan ang bawat isa, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, muli, mahayag ka at patuloy ka, Panginoon God, na paglingkuran ng iyong mga anak. Salamat po sa iyong gagawin sa buong maghapon sa araw na ito, Panginoon God. Sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo, Diyos, tagapagligtas ng aming buhay. Amen. Amen. Salamat po sa lahat ng nakapakinig at makapanood ng ating programa sa bang ito. So, sa ngalan po muli na Alliance of Ministries and Metronaga, ako po muli ay si John Mark Francis, papaabot ng isang mapagpalang umaga sa araw na ito. Susunod na po ang Kakampi Network News. Good morning po and God bless. BBS